Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Tayo po ngayon nagkakatipon dito po sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Hilingin natin sa banal na misang itong ipagkaloob sa atin ang lahat ng ating mga hinihingi sa pamamagitan nawa ng panalangin at intersesyon ng ating pong minamahal na santo na si Santo Padre Pio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y maging tao, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman.
Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay, dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang lahat po ay magsitayo. Hinirang tayo ni Kristo, bilang mabubuting tao. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila, na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote
na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa dambana, pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Nawa po'y sa ating pong pagparito ay ating pong masumpungan at ating pong matagpuan. Hindi lamang po ang mga kagalingan kundi ang kapayapaan ng ating puso. Tayo po ngayon magnilay ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa po, may paanyaya si San Pablo sa mga taga-Kolosas. Sabi niya doon, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Tatanungin ko po kayo, tinatanggap po ba ninyo si Jesus bilang Panginoon ninyo? Tinatanggap niyo po ba? Ito ang pangalawang tanong. Namumuhay ba kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya? Sana all. Sana lahat ng tumatanggap kay Kristo ay namumuhay na naaayon sa kalooban din ni Kristo. Madali daw tanggapin si Kristo, pero mahirap sundin ang Kanyang kalooban. At mahirap mamuhay, sabi doon, mahirap mamuhay sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Maraming ang Katoliko, pero korap. Maraming ang Katoliko, pero sila yung nangungunang manakit ng kapwa. Maraming ang Katoliko tinuturing na Panginoon si Kristo, pero sila pa itong umaalipusta sa dukha. Yan ba ang tunay na tumatanggap kay Kristo? Hindi po lang dapat sinasabi nating Panginoong ko si Jesus. Kapag sinambit natin iyon, dapat makita iyon sa ating buhay. Makita iyon sa ating pamumuhay. Makita iyon sa ating salita, sa gawa, at sa ating pag-iisip. Yun po yung tunay na tumatanggap kay Kristo. Kahit ang mga masasamang espiritu, sinasabi nila, ikaw ang anak ng Diyos. Pero tingnan niyo po ang kanilang ginagawa, taliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat na nagsasabing, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Ang maliligtas ay siyang yung gumagawa ng naayon sa kalooban ng Diyos. Paano po natin iyon magagawa? Paanong paraan ang sinasabi ni Jesus? Sa ating ebanghelyo ngayon, makita po natin yung halimbawa ni Jesus sa kanyang ministeryo. Bago siya pumili ng 12 apostol, ano po muna ang kanyang ginawa? Sa ating pong napakinggang ebanghelyo, ang sinabi doon, umahon si Jesus sa isang burol at magdabag doong nanalangin. Sinasabi natin si Jesus ay Panginoon natin. Lumalapit ba tayo sa Kanya? Nagdarasal ba tayo sa Kanya? Sumisimba ba tayo tuwing linggo? Yan yung mga paraan. Actually, napaka-basic, napaka-simple.
Hindi sa lahat ng bagay, ang Diyos ang laging lumapit sa atin. Hindi sa lahat ng bagay, ang Diyos ang laging humabol sa atin kapag tayo lumalayo. Dapat nandun din po ang effort nating lumapit, nandun din po ang effort natin na tumakbo at maghanap sa Kanya. Kasi kailan hindi tumatalikod ang Diyos, kasi kailanman hindi lumalayo ang Diyos sa atin. Sino ang lumalayo? Sino ang tumatalikod? Tayo. Sa ating mga nagagawang pagkakasala at pagkakamali, tayo itong tumatalikod at lumalayo sa Diyos. Pero kailanman ang Diyos hindi tumalikod at lumayo sa atin. Pilit niya tayong hinahabol. Kapag tayo'y nagtago, tayo'y hahanapin. Kapag tayo'y tumakbo, tayo'y hahabulin. Ganun ang Diyos. Ngayon, ibahin naman natin. Siya naman po kaya ang lapitan natin. Siya naman po kaya ang hanapin natin. Sabi daw po, ang biyaya ng Diyos at pagpapalay nandyan lang. Ang problema, aabutin na lang natin, hindi pa natin iyon ginagawa. Nakahain na ang biyaya, lalapit na lamang tayo't aabutin at kukunin iyon. Yung simpleng effort na iyon ay hindi pa natin magawa. Kaya nagkukulang tayo sa pagpapalat biyaya. Kasi nagkukulang din tayo sa effort sa paglapit sa Kanya. Isang bagay ay yung paglapit. Pangalawa ay yung paninikluhod. Hindi lamang po dapat tayo lalapit, kundi maninikluhod. Ano po ang simbolo ng pagluhod? Ay tayo nagpapakababa sa harapan ng Diyos. Na wala akong magagawa kung wala ang Diyos. Wala akong buhay, wala akong lakas kung hindi sa Kanya. Kinikilala mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos na isa lamang mahinang nilalang at isa lamang hamak. Sa paraang iyon, magagawa mong talikdan at magagawa mong aminin ang iyong mga kahinaan sa harapan niya. At magagawa mong humingi ng patawad sa lahat ng pagkakasalang ginagawa mo. Very basic lamang po iyon. Ang paglapit, ang paninikluhod. At ito ang medyo demanding. Si Jesus, tumawag ng 12. Actually, sa panahon natin ngayon, hindi lamang po 12 iyon. Tayo na po iyon. Ang tinatawag ni Kristo. Tinawag ni Kristo ang 12, hindi lamang para tulungan siya, kundi para mamuhay sa kabanalan. Tayo'y tinatawag ng Diyos para mamuhay sa kabanalan. Yung sinasabing iyon ni San Pablo na paraang kalugod-lugod sa Diyos. Yun po yung pamumuhay ng banal. At hindi po daw po madali ang pagiging banal kasi nagdidemand ito ng sakripisyo at pagmamahal. Pero kung ang iniisip mo lang ang iyong sariling kapakanan, ay tinatawag ka nga ng Diyos pero hindi ka sumusunod sa Kanya. Kasi ang hinihiling mo lang o ang iniisip mo lang ay ang kapakinabanganan mo at hindi ang kapakinabangan ng kapwa mo. Ang ikasisiya mo at hindi ang ikasisiya ng kapwa mo. Ang panawagang sa kabanalan ay yung naghahangad na hindi lamang siya ang mapasaya, kundi maging daan siya ng kaligayahan ng iba. Kaya nga kanina, tanong ko, lalo tigit kanina, maraming kabataan, tinanong ko sila, ano po ang mas masaya? Ang maglingkod o paglingkuran? Kayo po, para sa inyo, na nandito ngayon, ano po ang mas masaya? Ang maglingkod o ang paglingkuran? Maglingkod. Ang dali, di ba? Mas masayang maglingkod kaysa sa maging prinsesa at ikaw ang pinaglilingkuran ng iba. Mas masayang ikaw ang naglilingkod sa kanila at ikaw ang nagbibigay ng kaligayahan para sa kanila. Ngayon, iniba ko yung tanong, sabi ko,
Ano ang mas masaya? Magmahal o mahalin? Ha? Magmahal. Anong mas masaya? Magmahal o mahalin? Magmahal kahit hindi kayo mahal ng iyong minamahal. Kahit na kayo'y sinasaktan ng iyong minamahal, masaya po ba iyon? Kahit na nga sa iyong pagmamahal ay hindi ibinabalik yung pagmamahal na ibinibigay mo, masaya po ba iyon? Masaya pa rin niyo po. Masaya pa rin po iyon. Kasi katulad lamang po ng tanong ko kanina, ang paglingkod. At hindi ka makakapaglingkod nang hindi ka nagmamahal. Na kahit na ikay nahihirapan, napapagod, nasasaktan, patuloy ka pa rin magmamahal. Kasi yun yung panawagan sa ating lahat. Saktan man ako, mahirapan man ako, hindi ako titigil sa pagmamahal at paglilingkod. Kasi ganyan din po ang ginawa ni Jesus sa krus. Maraming tao ang tinatalikdan siya, maraming tao ang sinasaktan siya, pero patuloy pa rin siyang nagmamahal at naglilingkod para sa atin. Hinarap niya, pinasan niya ang krus, namatay siya para sa atin sa isang rason, dahil sa pag-ibig. Kaya mga kapatid, ang panawagan sa atin sa mga pagbasa ngayon ay hindi po lang hangarin yung mga bagay-bagay na kailangan natin, kundi hangarin din natin na tayo'y maging instrumento ng biyaya para sa iba. Na tayo'y maging banal. Katulad ni Santo Padre Pio, na sa kanyang kabanalan, siya'y naging biyaya para sa iba. Tayo din naman. Naghahangad tayo ng pagpapala at biyaya, pero iniisip ba natin maging pagpapala at biyaya para sa iba? Mas masayang magpasaya kaysa ikaw lang yung masaya. Di ba? Sabi ng aming founder, ang buhay daw po ay masaya kung ito'y isang regalo para sa kaligayahan ng iba. Kaya mga kapatid, sa ating nawang banal na Eucharistia ngayon, hilingin natin sa banal na Espiritu na pagkalooban tayo ng kalakasan, hindi lamang pangangatawan, kundi kalakasan ng Espiritu, at nang sa ganun magawa nating sundin ang kalooban ng Diyos at naway maging biyaya tayo para sa iba. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay upang ipagkaloob ang minimithi ng ating mga kalooban. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa banal na simbahan, naway patuloy nitong isabuhay ang paanyaya ng Diyos na ingatan at pahalagahan ang kanyang mga nilikha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway itaguyod nila ang katarungan, kapayapaan at wastong paggamit ng likas na yaman. Unahin nawa ang kagalingan ng sambayanang kanilang pinaglilingkuran at maakay ang lahat tungo sa buhay na pantay-pantay at walang kinikilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga naglilingkod, upang mapangalagaan ang kalikasan, naway patuloy silang pagkalooban ng lakas ng loob, upang maipagpatuloy ang kanilang ministeryo at advokasya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, naway maging marunong tayong gumamit ng yaman ng may pag-iingat at mapagpakumbabang pagbabahagi. Maging buo nawa ang ating loob
upang labanan ang mga umiiral na katiwalian sa mga usaping pantao, pangkalikasan at panlipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming lumikha, tulungan mo kaming maging tapat na katiwala ng mundong iyong ipinagkaloob sa amin, upang makamtan namin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo'y ay likas. Sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikihirapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian
sa lupa para lang sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula
O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan na sa'yo. Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagpagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio.
Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa nalalapit na kapistahan ni Santo Padre Pio. Tayo po ay magkakaroon ng libreng medical, surgical and dental mission dito po sa Pambansang Dambana ngayong darating na September 14 mula 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ito po ay sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kaalinsabay po nito ang ating buwanan at iba pang libreng gawain ng pagpapagaling, lalo't higit sa ating mga kapatid na mas lubhang nangangailangan. Para po sa mga nagnanais magpagamot at magpakonsulta ng libre, makipag-ugnay lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Sa mga nagnanais naman po na magbahagi ng tulong at donasyon para sa gawaing ito, kayo po ay makipag-ugnayan sa ating pamisahan o sa mga detalyeng nasa screen.
Kasama ni Padre Pio, tayo po ay magkaisa sa gawaing ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa tulong ng panalangin ni Santo Padre Pio, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.